Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Balitang pang-agrikultura, lumagpas pa sa target na 1.85 na milyong metriko tonelada ng asukal ang naitalang produksyon ng Philippine Sugar Millers Association. Ito ay sa kabila ng tumitinding epekto ng matinding tagtuyot na nararanasan sa buong bansa. Sa tala ng mga sugar millers ay mayroon ng 1.86 na milyong metrikong tonelada ng pananim na asukal mula noong nakaraang taon hanggang kasalukuyan, 23 to 2024, na lumampas sa inisyal na bilang ng itinakda ng Sugar Regulatory Administration. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isertipika bilang urgent ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Ito umano ay upang mapababa ang presyo ng bigas. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez at Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., posible umanong maging 30 pesos na lamang kada kilo ang bigas. Paglilinaw ni Romualdez, ito ay may sasakatuparan kapag naitama ang ilang mga gap at loophole sa Republic Act 11203 o ang Rice Tarification Law. Kaya naman isinusulong ngayon ni Romualdez ang pag-amyenda sa nasabing saligang batas. Sa pamamagitan umano nito, posibleng maging 30 na kada kilo ang bigas simula Hulyo ngunit sa mga piling lugar lamang. Samantala, sa isang ambush interview sa Pasay, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nararapat na i-certify na urgent ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Ito umano ay para mapababa ang presyo ng bigas sa bansa. Makokontrol natin, meron tayong influence dun sa presyuhan, sa pagbili ng palay at sa pagbenta ng bigas. Ngunit pagtitiyak ni Secretary Laurel, sa kabila ng limitasyon ng nasabing batas, ay patuloy naman ang pagpapalawak ng operasyon ng mga kadiwa store para makapagbenta ng murang bigas sa tulong ng National Food Authority. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sinang-ayunan ng ilang mga kongresista ang hiling ng Department of Justice na ilipat ang mga kaso ni Apollo Kibuloy mula sa Davao at italaga sa Pasig City. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, tama lamang na ilipat ito upang masiguro ang patas and impartial na pagdinig sa pastor. Ayon naman kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong, ito ay upang maiwasang makaimpluwensya ang malakas na koneksyon ng pastor sa Davao. Sa madaling salita, pabor si Congressman Adjong na hindi magkaroon ng home court advantage na konsepto si Kibuloy. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, BMW naka-high alert sa lagay ng mga OFWs matapos ang malalakas na pagyanig sa Taiwan. Produksyon ng asukal, humigit pa sa target na supply sa kabila ng El Nino. PBBM, sang-ayon sa agarang pagbabalik na orihinal na school year. Philippine Army, nadiskubre ang mga nakatagong armas ng NPA sa Sorsogon. BI, inaresto ang dayuhang Koreano na sangkot sa $1 million telco fraud. Philippine team, hakot medalya sa international competitions. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay na-recover ng Army Operating Troops ng 2022nd Infantry Battalion sa ilalim ng 9th Infantry Division nito ang malakas na kalibre ng mga baril mula sa Communist Terrorist Group sa Barangay Maalo sa Sorsogon. Agad na isinagawa ang operasyong ito matapos makatanggap ng tip mula sa mga concerned civilian at nagresulta sa pagkakadiskubre ng 4 na M16 rifles at iba pang parte ng mga high-powered firearms.
Samantala, nanawagan naman ng pamunuan ng 9th Infantry Division sa mga natitirang pwersa ng nasabing mga terorista na isuko ang kinalang mga armas at muling sumunod sa batas. Ipinakilala na sa publiko ng Land Transportation Office o LTO ang Action on the Spot Hotline para mabilis na respondihan ang anumang reklamo sa mga mapang-abuso na gawain na talamak ngayon. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Inilunsad ng Land Transportation Office o LTO ang Action on the Spot Hotline para sa publiko laban sa mga online scammers. Ito'y matapos kumalat ang isang text message ukol sa traffic violation na nagpapanggap bilang LTO kung saan naglalaman ito ng isang link na siyang maaaring makompromiso ang personal na impormasyon ng biktima. Pahayag ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang hotline ni ito ay layunin ding pakinggan at respondihan ang hinanaing ng mga motorista sakaling mayroon itong reklamo sa kapwa motorista na road rage. Matatandaan na mahigpit ding ipinagbabawal ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paggamit ng wangwang, kung kaya tinikayat ni Mendoza ang publiko na ipagbigay alam sa hotline ng LTO sakaling mayroong masaksihan na hindi otorisadong sasakyan ang gumagamit ito. Maaaring magpadala ng mensahe ang publiko sa numero ng Action on the Spot kung saan tiniyak ng LTO na mananatiling protektado sa ilalim ng Data Privacy Law ang anumang impormasyon na ibinahagi sa ahensya. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay iniulat ng Philippine Coast Guard o PCG na nakumpiska ng magkakasanib na law enforcement authorities ang mahigit 13 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo sa Brook Point sa Palawan. Ang nasabing Joint Law Enforcement Authorities ay binubuo ng Coast Guard Station South Central Palawan, Special Operations Unit Palawan, Coast Guard Intelligence Group Palawan, Coast Guard K-9 Field Operating Unit Palawan, CIDG, National Intelligence Coordinating Agency, MIG-22, NISG West, Philippine National Police, Bureau of Customs at ang Bureau of Internal Revenue. Ayon naman sa Coast Guard District Palawan, 448 master cases ng iba't ibang illegal cigarette na brand ang nasamsam bilang resulta ng operasyon na isinagawa sa 5 crucial points at 7 residential warehouses sa Barangay Saraza at Barangay Maasin. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DMW naka-high alert sa lagay ng mga OFWs matapos ang malalakas na pagyanig sa Taiwan. Produksyon ng asukal, humigit pa sa target na supply sa kabila ng El Nino. PBBM, sang-ayon sa agarang pagbabalik na orihinal na school year. Philippine Army, nadiskubre ang mga nakatagong armas ng NPA sa Sorsogon. BI, inaresto ang dayuhang Koreano na sangkot sa $1 million telco fraud. Philippine team, hakot medalya sa international competitions. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nakapagtala ng delikadong heat index na 50 degrees Celsius ang Clark Airport sa Pampanga nitong Lunes ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Bukod rito, nasa 32 pang lugar ang nakaranas ng heat index sa ilalim ng danger levels. Samantala, kasalukuyang easterlies naman ang nananaig sa iba pang bahagi ng bansa, partikular sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa.
Kaugnay na balita dahil sa kabi-kabilang pagsuspende ng face-to-face classes ng ilang mga lugar, sang-ayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik na agad ang orihinal na school calendar year. Para sa ibang detalye, narito ang aking ulat. Matatanda ang inihayag ng Department of Education na hindi agaran kung hindi pa unti-unting ibabalik ang school calendar year. Ito umano ay dahil pinangangambahan na hindi sasapat ang bilang ng araw ng klase kung agaran ang pagbabalik ng school year. Ayon sa DepEd, dahil sa paunti-unting pagbabago ay sa 2028 pa ito maisasakatuparan. Ngunit ayon sa isang ambush interview sa Pasay, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sang-ayon na siya sa agarang pagbabalik ng academic year na mula Hunyo hanggang Marso. Ito umano ay dahil sa tumitinding epekto ng El Nino kung saan laman ng mga balita ang pagkansela ng face-to-face classes ng maraming mga eskwelahan. I don't see any objections really from anyone. So yes, that's part of the plan that we are trying to do to bring it back already to the old schedule. Dagdag pa ng Pangulo, hiningi na rin umano niya ito sa DepEd at hinihintay na lamang ang konkretong plano mula kay Vice President Sara Duterte. Umaasa naman ang Pangulo na matuloy na ang agarang pagbabalik ng orihinal na school year sa susunod na taon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Ibinahagi ng Philippine National Railways o PNR na umpisa nang isinagawa nito ang 5 araw na Rail Police Orientation Training para sa mga bantay seguridad ng Philippine National Railways o PNR. Layunin ng pagsasanay na paghusayin ang natatanging abilidad ng mga rail police para panatilihin ang kaligtasan ng publiko at mabilis na rumesponde sa anumang hindi inaasang insidente na maaring maganap sa mga riles, estasyon at tren. Nag-umpisa na ang unang araw nito kahapon, ika-6 ng Mayo taong kasalukuyan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, BMW naka-high alert sa lagay ng mga OFWs matapos ang malalakas na pagyanig sa Taiwan. Produksyon ng asukal, humigit pa sa target na supply sa kabila ng El Nino. PBBM, sang-ayon sa agarang pagbabalik na orihinal na school year. Philippine Army, nadiskubre ang mga nakatagong armas ng NPA sa Sorsogon. BI, inaresto ang dayuhang Koreano na sangkot sa $1 million telco fraud. Philippine team, hakot medalya sa international competitions. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.